Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. It's 3 o'clock in the afternoon here in the Philippines. At alam nyo naman, very trending itong ngayong si Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Uminit ang ulo dito si Vice President, no? Na kanyang post sa Instagram, nag-trending. Okay? Alamin natin yan kung ano ang pinost niya. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share tong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat naman itong chismis na ito. Grabe itong balita ngayon guys tungkol dito sa Uniteam, no? Yan, pag-usapan natin yan. Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita natin na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go. Okay, thank you. So ayan na nga. Nag-trending itong Instagram post ni Vice President Inday Sara Duterte. No? Uminit na si Vice President. Ito, itong si VP Sara, alam naman natin ang mga ugali ng mga Duterte. Isang bagsak lang yan pero lahat talbog, di ba? So, ayan, alam niyo naman na itong si VP Sara hindi ito plastic na pagkababae. So, ano ba ang kanyang post? Ito lang naman ang kanyang pinost. Yan. Ito ay binalita ng Sunstar Cebu. Do not be tambaluslos. Yan ang sabi ni VP Sara. Yung word na tambaluslos na yan, yung mga taga Luzon, hindi nila naintindihan kung ano yung tambaluslos. Kaya yung ibang mga reporter, mga journalist, mga vloggers, sinearch nila yan, yung word na tambaluslos. Ito yung laman ng balita. Vice President Sara Duterte Carpio poses for a photo as seen in her recent upload on Instagram. Ito yung caption. Sa imong ambisyon, do not be tambaluslos. Yan ang sabi ni Vice President. Okay? In English, in your ambition, do not be, what's tambaluslos? Yung pasaway. Parang ganun ba? Yung taong yung taong praning. Don't be a tambaluslos. Yan ang sabi ni VP Sara. So, yung kanyang post, caption na yan, it says 1,000 words. Marami tayong interpretasyon dito. Maraming mga vloggers nag-i-interpret dito. Marami rin na mga news media ang nawindang dito sa sinabi ni VP Sara. Kasi, masela lang itong magsabi ng ganito si VP Sara. Okay? Ano yung sa Tagalog ng yung konti lamang, yung hindi mo makita na nagpo-post ng mga negativity itong si VP Sara. Okay? Pero the series of events, kung makikita mo, di ba? Itong yung nangyari sa house na dinemote itong si former President Gloria Macapagal Arroyo, followed by nag-resign ito sa lakas CMD si Vice President Inday Sara Duterte. Ngayon naman nag-post siya na sa Instagram. So basing on the series of events, may talaga ito, may pinanghuhugutan talaga itong pangyayari ito. Hindi lang kay VP Sara, inside the lakas CMD, merong raw. Yan. Kasi, magpo-post ba sila ng ganito? Madidemote ba si Gloria Macapagal Arroyo pag kung wala ba tayong naaamoy na mga alam nyo na, smell something fishy, di ba? Kung ano man yan, yan, alamin natin yan. No? Now, ang tanong dito, do not be a tambaluslos. Ang tanong ngayon sa taong bayan, sino ang pinariringgan ni Vice President Inday Sara Duterte dito? Sino ba ang tambaluslos dito?
Ayon sa mga netizens, sa mga nabasa ko, no, sabi nila, it could be si Speaker Romualdez. Itong si Martin Romualdez, yung pinsan ni PBBM. Okay? Meron ring iba nagsabi na si Gloria Macapagal Arroyo, our former president. Okay? Yan ang sabi ng iba. At meron rin itong mga ibang mga dilawan, no? Alam niyo man mga haters ni PBBM, na ang pinariringgan raw rito ay si First Lady Liza Araneta Marcos. Saan ba sa tatlo nito? Kasi kumakalat na ang chismis eh. So gusto tayong mag-react dito. Magre-react tayo dito kasi napapraning na yung mga dilawan, mga taong bayan. So especially yung mga dilawan talaga. Nagpipiesta yung mga dilawan eh dahil sa mga pangyayari ngayon, a series of events. Okay? So if si Don Mar TV ang tatanungin nyo, basing on my interpretation dito, no, sa pinost ni Vice President Inday Sara Duterte, sa akin, no, pwedeng si House Speaker Martin Romualdez. Okay, yan ang aking interpretation. Hope you will respect my analysis, my interpretation. Okay? Pwedeng si House Speaker Martin Romualdez. Bakit, no? Kasi sila yung nag-demote kay former President Gloria Macapagal Arroyo. Yun ang first move eh. Yun ang first na nangyari. No? Yan ang tanong. Bakit dinemote itong si Gloria Macapagal Arroyo? Bakit? Kasi pag demote ni GMA, the following day, si VP Sara nag-resign sa lakas CMD o bumitiw. Okay? Na ngayon ang tanong, bakit dinemote itong si Gloria Macapagal Arroyo? Kasi may usap-usapan na itong si GMA plano raw na ikodita itong si House Speaker Martin Romualdez. Yan kasi ang mga usap-usapan eh. Di ba? Ang mga chismis na lumabas, yung mga marites. So, pagkatapos raw ikodita itong si House Speaker Martin Romualdez, ay ang kasunod raw nito ay ito daw si GMA planong i-impeach itong si PBBM para mapalitan ni Vice President Inday Sara Duterte. Yan ang mga kumakalat na chismis. Kaya raw dinemote yan si GMA kasi may balak na masama. Yan, hindi yan galing sa atin ha. Galing yan sa mga vloggers na mga nag-a-analyze, sa mga nagsasabing magaling raw, sa mga nagsabing eksperto raw, yun raw. Sa akin naman, hindi ako kakagat dyan. No? Itong si Gloria Macapagal Arroyo, senior na ito sa politika. A senior politician at marami na itong experience itong si GMA. Kaya hindi ako naniniwala na gagawin yan ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Hindi ako maniniwala dyan. Hindi yan magtatrahidor si GMA. Yan ang sabi, ang basihan nila noon, yung Hilo Garcia raw, yung mga ganun, ganyan. Grabe naman. Walang basihan yan. Okay? Kung makikita mo, itong si House Speaker Martin Romualdez at itong si GMA, lagi itong kasama ang ating Pangulo kung saan pumunta sa ibang bansa. Di ba? Makikita naman natin sa balita yan. Ang paliwanag ng House, dinemote itong si former President Arroyo dahil ayaw nilang bigyan ng malaking workload. Okay? Kasi nga, matanda na nga aminin natin, matanda na talaga si former President Arroyo. Di ba? So yun. Pero binigyan nila ng meaning yan eh. Na may balak raw masama itong si Arroyo. No? So, feeling ko, sa interpretasyon ko, no?
ang mga dilaw ang nagsulsul dito kay House Speaker Martin Romualdez. Ito, no? If magpapadala tayo dito sa mga dilaw, kawawa ang Uniteam dito, no? No. VP Sara, itong ating Vice President, ayaw sa mga ganitong mga toxic na mga pangyayari. Especially dyan sa party list ng Lakas CMD. Kaya bumitiw itong si VP Sara. That's my interpretation. Okay? Ayaw niya ng mga ganito. Kung sino man ang nagsulsul dyan kay House Speaker Martin Romualdez, alam ko, dilawan yan. Okay? Na siniraan yan si GMA para mag-away-away na ang mga partidong Lakas CMD. No? Alam natin ang strategy ng mga dilaw ngayon. No? Ang strategy nila ay mabubuwag itong Uniteam. Kasi ang kawawa dyan, Uniteam, at magtagumpay raw sila sa election. Which is, I don't believe on that na mananalo sila this coming election 2025. No? It's too early na namumulitika ka. Kaya nga bumitiw itong si Vice President Inday Sara Duterte kasi ayaw niya ng politika. Ang early para namumulitika na yung iba dyan. Si Vice President Inday Sara sa kanyang paliwanag, gusto niyang magserbisyo sa taong bayan. Kaya siya bumitiw kasi toxic na talaga. No? Wala nang kinalaman ang taong bayan dyan. Away ang politika na yan. Why would VP Sara entertain those kind of toxic? Diba? It's better to leave the party and concentrate on working. Kasi ang kawawa dito ang taong bayan kapag pansinin niya yan. Di ba? Sana na itong si Vice President Inday Sara, itong si former President Gloria Macapagal-Arroyo at itong si House Speaker Martin Romualdez ay may clear statement na tungkol dito. No? Para hindi na malinlang ang taong bayan kung ano man ang kanilang sabihin. Yun lang ang hope and pray ko. Okay? Kasi hindi ko gusto na ang mga ganitong mga pangyayari dahil nagpapiesta yung mga dilawan dito. Di ba? So, para magkaayos na ito, no? It's better to have a clear statement sa tatlo. Itong si VP Sara, itong si Gloria Macapagal-Arroyo, at itong si House Speaker Martin Romualdez. Sa comment section, pati si First Lady Liza Araneta Marcos, dinamay. Hindi magkagalit yan si VP Sara at si First Lady. Yung mga, alam ko naman yan, ang mga supporter ni Isko na nagpapanggap na mga DDS. Wala na kayong makuha dyan. Huwag niyong pag-awayin ang mga Uniteam, ang mga DDS at ang mga loyalista. Yung mga DDS naman at mga loyalistang nag-aaway, kayo nagpadala kayo yung kayo yung napapraning. Hindi tayo madadala diyan. Okay? Kayong mga isko na mga vloggers na mga supporters diyan, inggit lang kayo, iyak na lang kayo. Wala na kayong magagawa diyan. Nagtagumpay na itong mga Marcoses at mga Duterte. Ito na yung style nila. Sila yung nagsulsul dito. Di ba? At isa pa, no? Dito. Itong si Vice President Inday Sara Duterte, walang planong palitan itong si PBBM. Hindi ganyan ang mga Duterte na hungry for power. Hindi ganyan. Especially itong si VP Sara. Prangka ito, hindi to plastic na pagkababae. She wants to work with Presidente Bongbong Marcos. He wants to finish his being a vice president. Bakit naman siya mag-skip ng gusto niyang agawin yung being the president of the Philippines? Ang sarap ng buhay ng vice president. At si VP at itong si PBBM ay talagang close friends. Makikita nyo yan sa vlog ni PBBM na grabe ang nila, tandem, banding nila.
Kaya itong si House Speaker Martin Romualdez, siya yung unang nag-demote kay Arroyo. Itong si former president. Kaya nagkaganito na. Okay? Sana naman itong si House Speaker Martin Romualdez ay magsalita na wag na maniwala dyan sa mga nagsususul sa inyo dyan. Okay? It only shows na sometimes madala tayo sa mga ating mga chismis dyan sa ating around us. Diba? Sana naman sa iyo, sir, wag kang magpadala dyan. So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-analyze dito sa ating comment section. No? Ako, I have my own analysis, respect it. So kayo naman, comment, react, at pag-usapan natin yan sa comment section. Basahin natin ng inyong interpretation dito. Okay? So guys, like and share this video para kakalat naman ito sa taong bayan. At subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, see you in my next video. Have a great afternoon and God bless inyong lahat.